Nako, eto mga kababayan, dapat nyong mapanood dahil meron na namang mga DDS mga kababayan ang natauhan po at halos isumpa o isuka na. Ito pong mga Duterte mga kababayan dahil mayroon po silang natuklasan. No, samantala, no, eto naman po nga si Senator Risa Hontiveros, galit na galit po, no, dahil ginagamit po siya sa pagpapakalat ng mga fake news. Natatakot na nga po ba sila kay Senator Risa Hontiveros dahil baka tumakbo siya sa 2028 mga kababayan? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Dahil mayroon na naman pong DDS ang tila natauhan po mga kababayan. Ha? Ito po, oh. Sabi niya dito, gusto ko isuka lahat ng laman loob ko sa pagsisisi sa pagsuporta sa mga Duterte. Rodrigo Duterte, best actor, hindi best tatay. Okay. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga subscribers at followers natin dyan. Please don't forget, no, pakilike naman po ang ating video at napakalaking tulong na po niyan sa atin. Alright? Eto, mga kababayan, DDS po, no, halos grabe, nagsisi na po siya, mga kababayan, sa pagsuporta po, no, sa mga Duterte, mga kababayan. At take note, sa mga Duterte po ito. Panoorin muna natin tong video na to, mga kababayan. Right? Let's go. Ngayon at nare-realize ko at alam ko na kung sino ang mga Duterte. Na-realize daw po niya, no, at alam na niya kung sino ang mga Duterte, mga babayan. Ibig sabihin, kung ano yung totoong pagkatao po nila. Parang gusto kong isuka lahat ang aking mga laman loob. Grabe, no? Gusto niya isuka lahat yung kanyang laman loob, mga babayan. Ganun po. Yung pagbaga parang ano parang pagkamuhi mo, no? Yung pagkamuhi niya, yung galit niya, no, dito po sa pamilya na to, mga babayan, 'di ba? Parang yung pagtatanggol niya nasayang dahil bigla po siyang natauhan, mga babayan, no, na ano ba, yung pagsuporta ko mali pala. No, na-realize po niya yan, mga babayan. Yung kaya ibang mga DDS, kailan kaya matatauhan? Ngayon at nare-realize ko at alam ko na kung sino ang mga Duterte. Oh. Parang gusto kong isuka lahat ang aking mga laman loob. Grabe. Sa totoo lang. Grabe yung pagtatanggol ko sa mga Duterte noon. Na ang akala ko, totoong mahirap ang buwisit na digonggong na to. Digonggong daw Pagpapanggap lang, mga babayan, yung mga ginagawa nila na yan. Imagine ninyo, no, nag-birthday, saan ka naman nakakita? Nag-birthday, tapos ang pakita nila kanin lang daw po. Yung ginawang cake. Alokohan. Ang akala ko, Presidente ka ng Pilipinas, tapos ganun. Pagpapakitang tao lang yun, mga babayan. Kaplastikan. Kapekean lang yun. totoo yung sinasabi ni Crisette Laureta Cho na mahirap at nakinig ako, naniwala ako sa sinabi ni Digonggong na kahit isang poste ng kanyang bahay ay walang naidagdag dahil mahirap lang siya na naging presidente ng Pilipinas. Siyempre, yun yung sasabihin nila kasi yun yung pinapakita nila. No, kayo mga babayan, no, minsan kasi meron po tayong mga ancestral house o ancestral homes, mga babayan. 'Di ba? At dahil gusto mong ma-retain yung mga memories doon, halos ayaw mo siyang galawin. 'Di ba? Ang gagawin mo na lang, magpagawa ka ng bahay sa ibang lugar na mas maganda. Pero yung ancestral home mo, no, halos ayaw mong galawin. Renovation, oo. Pero yung para magdagdag ka, no, totally baguhin mo siya, mga babayan, no, parang hindi mo magawa yun dahil may sentimental value yun 'Di ba? So, talagang yun yung pinapakita nila na yung lumang bahay na yun, mga kababayan.
na kahit isang poste ng kanyang bahay ay walang naidagdag dahil mahirap lang siya na naging presidente ng Pilipinas. Yun pala, buwisit na tong digunggong na to. Sorry po, pero pagmura ka na sa sobrang pagsisisi. Nako, tama lang po yan. Magsisi na po kayo. Actually, ugali talaga ng mga DDS din, no, na nahahawa sila, no, sa mga ganong ugali. Yung mga nagmumura, palamura kasi sila eh. Diba? Palamura si Digong. Diba, mga kababayan? Si Sara Duterte, palabanta. Diba? So, ano asahan mo dyan sa mga yan? Ano asahan mo dyan sa mga DDS na yan? Ano asahan mo dyan sa mga supporters at followers nila? Diba? Kung ano yung nakikita nila, mga kababayan, no, yun din yung gagayahin nila. Yun din yung gagawin nila. 'Di ba? Kaya nga actually wala naman pong wala nang mga kabataan, no, na naniniwala dito sa mga 'to, na sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Kasi nakikita nila no, nakikita nila kung gaano kagaspang ang ugali nitong pamilya na 'to. Pagmura ka na sa sobrang pagsisisi na Grabe, no? sinuportahan mo ang isang jablo na ang akala ko matinong tao na mabuting tao, yun pala sila ang nagiging anay at salot sa bansang Pilipinas. Sinira nila, sila pala ang kanser, silent cancer na hindi na Ngayon nyo lang na-realize yan, mga kababayan. No? Nare-realize na rin yan. Hindi lang po siya siguro, no, nakaka-realize yan. Marami na pong mga DDS na nakaka-realize yan. Mga kababayan. No? Especially yung pagpapakalat nila ng mga fake news. Kasi ilang beses na sila napaso dyan sa mga fake news nila na yan eh. Diba? natin alam na may cancer na pala ang Pilipinas dahil dito sa mga Duterte. Grabe, di ba? Can you imagine that? Sinuportahan ko talaga ang digunggong na ito. Yung sinasabi ng mga DDS na best tatay pa rin. Hello? May best tatay bang papatayin ang mga sariling anak? Sis, may best tatay ba na iniwan ang mga anak, ipinagpalit ang pamilya sa ibang babae? Yun ba ang best tatay para sa inyo, mga DDS? Hindi. May punto siya rin. Hindi siya best tatay, best killer, best actor ang dapat na title ni Rodrigo Roa Duterte. Best karton tatay. Naniwala ako noon, ako lang ang presidente na walang naidagdag kahit isang poste sa aking bahay. Yun pala, 150 million ang bayad niya kay Kaufman buwan-buwan. Isang Diba? Mapapaisip ka, mga babayan. Yun yung sinasabi ko palagi. Diba? 150 million ang bayad kay Kaufman. Saan nila kukunin yung bilyones, mga babayan, na pambayad po dyan? Saan nila kukunin yung milyong-milyong pera na ibinabayad nila sa mga abogado ni Sara Duterte? Take note, 16 po ang abogado ni Sara, ha? Acceptance fee pa lang yan, magkano na? Diba? taon na siyang mahigit sa The Hague. Plus, isipin ninyo ito, si Sara Duterte nag-hire ng 16 na lawyers. Diba? Ang acceptance fee ng mga abogadong ito ay 20 million pesos. Diba? Acceptance fee pa lang, 20 million na. Oh. Diba? Sa 16, magkano yun, mga babayan? 320 million? Saan nila kukunin yung pera na yan, mga kababayan, kung sinasabi nilang mamagkano lang yung sahod nila? Mamagkano lang yung pera nila? Na wala silang tinatagong pera? Na wala silang kinulimbat na pera? Doon ka mapapaisip eh. Diba? Saan galing yung bilyon-bilyong pera na yan, mga kababayan? Saan sila kumukuha ng pera? Mahirap ba ang mga yan? Mahirap ba itong si Crisette Laureta Chupa? Nag-collect ng pera ng mga OFW, pambili ng Rolex daw ni Digonggong dahil mahirap lang daw si Duterte. Eh yung 150 million, parang
Hindi lang kay Duterte. Naku, Diyos ko, gusto kong isuka lahat ng laman loob ko dahil sa pagsuporta ko kay Duterte. Grabe, no? Hiningan yung mga OFW, mga babayan, para lang bumili ng Rolex na ireregalo kay Digong. Siguro pag nalaman ng pamilya nila yan, galit na galit yung mga yun, ano? Ito nga, sabi dito, lahing Pinoy, mga kababayan. Sabi po dito, mga OFW unang biktima ng fake news. Sila yung mga tanga at bobong na napaniwala ng DDS. Saan ba umaasa ng balita ang mga OFW? Diba sa FB? Mabuti na lang hindi lahat ng ating mga OFW tanga at obob. Kasi sabi dito sa Facebook, sabi dito sa post, ito ang wala kay Bangag. Mga OFW na patuloy na nagmamahal kay PRRD na hanggang ngayon hindi pa rin nakakalimot ang mga OFW sa ginawa ni Duterte para sa kanila. Di ba? Yan na lang yung mga DDS na naloloko nila, mga kababayan. Tsaka kita nyo yung pangit ng ugali at gaspang, di ba? Sila nag-umpisa no? Ng kagaspangan, tinawag nilang bangag yung ating Pangulo. Di meron mga pro-administration na mga tao, mga babayan, no, na binansagan ngayon. No, tatay nila, karton. Diba? May nagbansag na ganun kay Digong. Sila yung mga magagaspang ang ugali Yung mga DDS na yan Diba? Kung makatawag sila kay Pangulong Bongbong Marcos ng bangag, diba? Ang gaspang ng mga ugali, ang papangit. Eto nga, galit na galit si Senator Risa Hontiveros. Bakit kamo? Sabi niya rito, stop the lies. Hindi ako humingi ng anumang pag-endorso ni Alex Yala. Meta, please do something about this. AI-generated post, mga babayan. At may mga kopya sila, ha? Ito po sabi, sino ba nangunguna rito? Jason sa mga babayan. Ito sabi po sa post po ni Jason sa mga babayan at nakasulat dito, I am not a tool, sabi niya. Alex Yala stands Risa Hontiveros with bold neutrality in a move that has sent shockwaves through the political and sporting worlds. Alex Yala has officially drawn a line in the sand when asked by Senator Risa Hontiveros to endorse and use her image for LGBT advocacy at upcoming international tournaments. The tennis star reportedly gave an apologetic refusal. Alex's stance was steady and piercing. I am an athlete, not a tool for your political agenda. She stressed that her professional role on the court must remain separate from political issues, regardless of the cause. Because a reaction could be formed, she delivered a 15-second statement that ended the matter with surgical precision. A champion's focus is her greatest weapon. Alex Yala just proved she is the master of her own brand. Respect the game, respect the boundaries. So, may video daw, mga babayan, pero hindi niya nilabas yung video. Alex Yala raw, mga babayan. Sabi po ni Senator Risa Hontiveros, fake news po yan. At isa rin siya nag-post si Malotikia rin, mga babayan. Pero hindi daw po sila DDS. Hindi daw po sila DDS, mga babayan. Hindi daw po sila DDS. Ano lang sila, anti-administration. Pero ngayon pa lang, nung naaamoy nila na si Senator Risa Hontiveros isa sa mga matunog na pangalan na posibleng makalaban ni Sara sa 2028, ngayon pa lang po umaatake na sila. Isa yan sa strategy ni Sara Duterte siguro sa ginawa niyang announcement na yan para makita na niya kagad kung sino yung mga posibleng makalaban niya para aatakihin na kagad nila. Parang ganon. Kagaya nito. Diba? Malinaw po na pag-atake to, mga babayan Kasi kung nakikita nila na balakid si Senator Risa Hontiveros sa kanila, diba? Aatakihin na kagad nila. Parang ngayon pa lang, sisirain na nila si Risa Hontiveros.
No, kung sino man, yung mga tao na yan na gustong manira kay Senator Risa Hontiveros. Isa yan. No, kung nakikita nilang balakid si Senator Risa sa pagtakbo sa 2028, wawasakin na nila kagad yan. Maagang ano yan, pamumulitika yung strategy na yan. Yeah, so, ayan, may mga natauhan ng DDS at ngayon ay makikita natin na sila talaga. No, ayon nga dito kay ate, sila talaga ang mga totoong cancer po ng ating bansa. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.